Good afternoon, good afternoon. Ito po inyong kasama, kaibigan, basta wala lamang sampalan. Alam nyo, kahapon po medyo napanghinaan akong loob Ang pakiramdam ko sa sarili wala akong kwentang tao Dahil po din sa mga taong namumuno po sa ating gobyerno. Ang karanasan ko po kahapon dito sa lokal na pamahalaan medyo matindi po napagtanto ko po dalawa lang po kung di po kayo papansinin ng mga taong nahalal lang sa gobyerno o naatasan na isang katungkulan sa gobyerno, yung karanasan ko po kahapon, napunta po dun sa personal knowledge nung mga taong nandoon humaharap at namumuno din sa lokal na pamahalaan. Hindi ko po alam kung yung naramdaman ko kahapon kung ano isipin sa kanila dahil sila walang kaalaman, hanggang doon na lang yung pag-iisip nila. At sa totoo lang po, pakiramdam ko, binaliwala po ako bilang mamayan yun nga po, ang ano ko nga po, pakiramdam ko po, yung mga taong yun, sumusweldo. Pero, paawa-awa po yung mga mamayan Dahil, yung mga taong yun parang ano wala pong ginagawa, walang kulang po sa kaalaman. Nakaramdam po ako ng awa sa aking sarili. Dahil po, ganun po yung What are the penal characteristics of the Philippines? Can you tell me the 3 classification of penal characteristics of the Philippines? That was my question, my personal question that I have raised. Ang bawat tao po may tinatawag na likas na karapatan at saka yung mga karapatang pinagkaloob ng batas na dapat na ating na-enjoy. Kasi po napakalaking bagay po nun sa buhay pong ito, magmula kayo na sinilang hanggang sa kayo bawian ng buhay, dapat po ma-enjoy niyo yung karapatan na yun bilang isang tao, bilang isang mamamayan. Kaya po yung awa ko po sa sarili ko
Kahapon talagang naawa po ako. Hindi ko po masukat. Talaga na lubha pong nakakaperwisyo yung pong kawalan po pala ng kaalaman at saka hindi po pagganap sa tungkulin ng isang halal na opisyalis ng bayan. Kaawa-awa po tayo eh. Kasi kayo pag pinamunuan kayo ng isang mangmang, saan po kayo dadalhin yun? Mangmang nga po yun eh. Sabi po ng iba, matututo po sa seminar and training eh. Pero kailan pa po? Nagbabayad na po ang taong bayan. Hindi po OJT, on the job training ang pamumuno. Highly required po yun, magkaroon kayo ng kaalaman eh. Pag namuno kayo eh. Highly required. It is the requirement of every aspiring candidate in the government or any person who aspire to hold public office. I thought he was a homeless with mental problem eh. But nauutusan po pala siya eh. Nauutusan siya oh. Sabihin, he is not fully mentally incapacitated. Tignan niyo po, nauutusan siya eh. Maayos po pala siya. Palagi ko pong dinadaanan niya sa araw-araw na aking pamimisketa. Nakikita ko po rin yan, nakahiga. Natutulog. Pero sa pagkakataon to, nakakita niyo naman po, namimisketa. May dalang galon. Malamang sa malamang po yan, intusan yan. May nagutos. At dahil siya intusa, alam niya kung saan siya pupunta. At alam niya kung ano ang gagawin niya. Sa akin pong pagkakalam, ayan, bibili siya ng maaring gasolina. Kasi ilalagyan ng kanyang, yung container niya, aking palagay po, ilalagyan ng gasolina. At yan lang po, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ito po ang inyong kasama, kaibigan. Basta wala lang pong sampalan.